Okay, ayan, mapapalang gabi sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Baka po kayo nagtataka kung bakit kami nandito sa page ni Brother Jason sa Ang Malakas sa Sigaw Ministry. And so baka kayo nagtataka kung bakit kami narito. Mga kapatid, actually, ang ating page na ayon sa nasusulat ay mayroong technical problem, no? Actually, nabubura yung ating mga videos doon at hindi natin alam kung bakit nag-aaga nun sa Facebook ngayon, no? So, bagaman ganoon mga kapatid, ay magpapatuloy po tayo sa ating programa. Isa pong magandang gabi mga kapatid at sa iyo din, Brother Kison. Magandang gabi. At dito po kayo tumutok sa ating ikapitong episode ng Ayon sa Nasusulat Ministry. Paki-suyo lamang kami, no? Naglalambing ang inyong abang lingkod, Brother Denmar Santiago. Kasama ng aking partner ngayong gabi, si Brother Jason. Paki-share naman po yung ating live, no? Para marami po tayong makapanood at makapagbahagi din tayo sa napakaraming mga tao ng ating papaksain ngayong gabing ito. Brother Jason, bati ka muna sa iyong mga manonood dito sa iyong page. So, ayun, magandang gabi sa mga naka-follow sa page ko. Malakas na Sigaw, no? Welcome kayong lahat kung kayo ay makikinig at manonood. No, bagamat bago lang sa kanilang bago lang sa kanila kasi yung page ko na to ay matagal na. At hindi ko sa kanila kung magiging familiar sila sa topic natin ngayon. At saka siyempre binabati ko yung mga sumusuporta din sa page natin doon sa Ayon sa Nasusulat, no? At yung mga kasama natin, medyo busy pa yata sila. Ngayon ng kapatid na Mark kasi ay teacher, no? So, busy talaga siya sa kanyang pag-aano ng mga grades, no? At malapit na rin kasi magsimula na naman yung pasok, no? Hindi makapagpahinga yung mga ating mga teachers kasi ibabalik na daw yung pasukan ng June to March, no? At yung ating kapatid na Noel, Brother Jason, ano nangyari sa ating kapatid? Si Brother Noel ay mahina yung signal doon sa data. Iwan ko kung makaka-wifi yun ngayon. Nagpipiso wifi lang yun. Ayun. So, ngayon, kapatid na Jason, inline sa ating Sabbath School lesson na pinag-aaralan patungkol dun sa remnant, no? Kasi mayroon tayong naging debate nitong mga nakaraan at alam ko ito rin, mayroon ka rin nakadebate nung nakaraan na isdarm, no? So, ating ngayon pag-uusapan yung patungkol nga dyan. Kasi ito basic lang naman ito sa isang Adventist, no? Kung sino ang tunay na remnant church, no? So, kasi lagi nila sinasabi, no? Nitong mga Islam kasi yung mga ibang relihiyon o ibang grupo katulad ng RCC, ng Born Again, no? Ng Saksi ni Jehovah at ang iba pa, no? Hindi naman nila kayang i-claim na sila ay remnant church, no? Ito lang Isdarm, IMS, Davidian at iba pang mga offshoot natin dito sa Adventist ang nag-claim na sila ay remnant din ng ating remnant din ng Biblia, no? Samantalang isang remnant lang ang binabanggit, hindi marami. Hindi naman sinabing remnants, remnant ang sabi. Kaya Brother Jason, bago tayo magpasimula, no, para sa background ng marami dito sa ating pinag-uusapan, no. Si Pastor Rubrico, mga kaibigan, ay nakipagdebate kay Pastor Peter ng Seventh-day Adventist Reform Movement dito sa Silang Cavite noong Mayo, no, noong Mayo, no. Pagkatapos, pinuntahan natin ng mga taga-Advent Biblical Ministry, no, kasama ng pag-aralan natin ministry, no, si Brother Johnson, si Brother Richard, no, yan kasama. So, ngayon, kasama ko rin si Fernando, no, si Brother Bressy, sino pa ba? Si Gomer, kompleto kami dun eh. Ngayon, syempre, sinugundahan ninyo. Okay? So, gusto namin malaman, ano yung naging background ng pag-uusap ninyo ng Isdarm na to? At saka para doon sa mga manonood ba kasi hindi sila
baka kasi yung ibang supporters mo ay hindi Adventist. Paliwanag gawin natin, ano ba itong SDARM na ito? Ano ba klaseng grupo itong SDARM na to nag-claim din katulad ng RCC? Sige nga. Yung nakaraan na, Brother Din Mario, nakausap namin yung SDARM ay parang mas mahalaga pa sa kanila yung sulat ni Mrs. White kaysa sa Bible eh. No, mas mahalaga pa. At wala naman silang yung ano sa kanila ay parang ano, 'di ba? Style para siyo yung sa kanila. Yung mga mali lang yung tinitignan nila na yung nakausap namin ay kadalasan yung ano kasi yung sulat kasi ni Mrs. White ay ginagawa nilang yung sulat ni Mrs. White ay ginagawa nilang kautusan. Na ginagawa nilang kautusan. Yung Sige. Ano yung napagdebatihan ninyo nung nakaraan, bro? Anong mga topics ba? Ano pagdebatihan ninyo? Hello, bro Jason. Ano ba yung napagdebatihan ninyo nung mga nakaraan ng SDARM? Anong topic? Yung topic namin ay ano, about sa tamang pangingilin ng Sabat at lalong-lalo na yung sa pagkain. Papakilala ko po sa inyo, mga kaibigan, doon sa mga kapatiran natin na hindi nakakakilala dito sa SDARM na ito. Okay, ang SDARM po, mga kaibigan, huwag naman po kayo masasaktan sa mga kaibigan namin. Ano? Ang SDARM ay lumabas po noong World War I, no, 1914. Okay? May crisis sa Europe, no, at ngayon, may utos kasi, mga kaibigan noon, may utos kasi na ang Adventist ay hindi maaari sumalang sa gira, no? Itong presidente nila na si L.R. Conrad, no, ang nag-allow na makipag-combat ang SDAC doon sa Europe. So ito ay sabi nga natin limited, local. Hindi siya pang global, hindi siya iniutos ng Seventh-day Adventist General Conference, kundi ng isang local conference lang, ano? And then ngayon, dito sila tumanggi na sumunod, no? Syempre, ibig sabihin, bagaman hindi ito kaso ng buong church, yung local church ay may authority pa rin para magbibigay ng utos na pwede kayong sumalang sa gira. Okay. Ngayon, they adopted the name Seventh-day Adventist Reform Movement. No? Ito ay formally organized na international movement sa Gotha, Germany. Nag-start po sila sa Germany, mga kapatid. Ano? And then, registered sila, first registered, no, as General Conference sa Germany noong 1929. So 1929 talaga sila officially established, no? Ngayon, na-dissolve sila, no? Na-dissolve sila by genuine Staatspolizei o Gestapo, no, the official secret police of the Nazi Germany and Germany occupied Europe. No? So, nung panahon pala ni Hitler, noong 1936, sila ay na-dissolve. Brother Jason, no? Ibig sabihin, nawala. No? Ito yun eh. Ngayon, it was re-registered in Sacramento, California, United States noong 1945 and 1949. Naging present world headquarters sila ay sa Virginia, USA. Okay. So, ito ang SDARM ngayon. No? Ito yung SDARM ngayon. Okay. So, ngayon, pag-aralan natin itong claim ng SDARM, no? Na nasulat nga daw ni Mrs. White, sabi nga ni Brother Jason, batas sa kanila. Okay? Batas sa kanila. Okay? So, ngayon, ito, Brother Jason,
Total, alam ko namang familiar ka sa mga pinagdaanan ninyo. No? Ang mga pinagdaanan ninyo. Okay. So, para maintindihan ng Adventist, non-Adventist, ng mas bababaw, no? Ang Adventist ba, no? Naniniwala na authoritative ang sulat ni Mrs. White kaysa sa Biblia. Kasi panay-sita sila ng ano eh. Wala, pagkakadibate niyo po kasi isdar, mga kapatid, panay po sila sitas ng Ellen White writings. Ngayon, ano yung pagkakaalam ng ating layman sa ating doktrina, katulad ni Brother Jason? Ano yung kanyang pagkakaalam? Sino ba yung mas nangingibabaw? Sulat ni Mrs. White o itong Bible? Alin? Alin, Brother Jason? Mas mangingibabaw pa rin yung sulat ay yung Bible ng kapatid kasi yung sulat ni Mrs. White ay ayon din sa Bible, no? Kumbaga lahat ng mga prophecy na sinulat niya ay nakaano din, galing din sa Bible, no? Kumbaga 'di ba, guide siya ng Holy Spirit. Oo. Ngayon, itong mga isdarm, no, hindi nila naintindihan ito. Etong sinasabi natin na si Mrs. White, no, as church authority, no. So tingnan natin dito sa sulat ni Mrs. White, mga kapatid. Okay. Babanggitin ko po sa inyo itong fundamental beliefs natin. Okay. Fundamental beliefs number 18. The scriptures testifies the one gift of the Holy Spirit is the prophecy. Okay, sabi dito, the gift of identifying mark of the remnant church, and we believe it is manifested through the ministry of Ellen G. White. Her writings with prophetic authority provide comfort, guidance, and instruction and correction to the church. They also sabi dito ha, wait lang. Tignan natin. May kopya ata ako dito sa sa online. Teka ha. Check ko ha. Wait lang. Oh. Ito sabi. Check natin ha dito sa aking laptop. Sabi dito, they also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Maliwanag dito, Brother Jason, na ang Biblia pa rin ang itinuturo ni Mrs. White na pinaka-standard of teaching. Ito yun eh. No? Ito yun. So, ibig ba sabihin, Brother Jason, kapag ka ako halimbawa, di ba, magkukusid ka, halimbawa may nagtanong, Brother Jason, kapag ba ako nag-Seventh Adventist, required ba akong maniwala kay Ellen White? Di ba? May ganun eh, may ganun tanong eh. Required ba akong maniwala kay Ellen White? No? So, unang-una, mga kapatid, na wala si Brother Jason, unang-una, ang paniniwala ng Seventh-day Adventist, no, ikaw ay mapapabilang sa bayan ng Diyos pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Di ba sabi? No, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, Jesus Christ. No? Ibinigay niya dito sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang kung sino mang sumampalataya sa Kanya, no, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung makatatanggap kay Kristo, ayon dito sa Acts chapter 2, verse 47, basahin po natin, mga kapatid. Ayon po dito sa Aklat ng Mga Gawa, sa Kapitulo 2, versikulo 47, ganito po ang ating mababasa. Okay. Ayan na si Brother Jason. Okay. So, tatapusin ko muna ito, Brother Jason. Ito, no, sa Acts chapter 2, verse 47,
Mga kapatid, ganito ang pakinggan natin. Acts 2:47. Okay, medyo malayo-layo ha. Okay. Medyo malayo-layo. Okay. Acts 2:47. So sabi dito, okay. At nagpupuri sa Diyos at tagahati-hati ng mga tinapay sa loob ng templo. At araw-araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naliligtas. No? So, ngayon, dito mga kapatid, makikita natin sa Acts 2:47 na ang bawat sumampalataya kay Kristo ay idadagdag sa saan? Ang sabi dito mga kapatid, basahin po natin ulit, at nagtipon, no? Nagkaroon ng pagtitipon at tagahati-hati ng tinapay, no? At idinadagdag sa kanila araw-araw yaong mga taong maliligtas. Idinaragdag sa iglesia yung mga maliligtas. Okay? So, kapag ikaw ay sumampalataya, Brother Jason, mga kapatid, ikaw pala ay dadalhin sa tunay na iglesia na ito ay Seventh-day Adventist. Ngayon, tanong natin ulit kay Brother Jason, siya naman ang sasagot. No? Required ba na kapag ako nag-Adventist, maniwala ako kay Mrs. White? Dapat talagang maniwala na Brother Donor. Kasi hindi natin basta-basta malalaman yung patungkol kay Kristo kung hindi natin susundin yung mga taong inutusan niya, no? Kailangan talaga may tao talagang uutusan para para maniwala tayo kay Kristo, 'di ba? Katulad sa atin, sa atin ngayon. Kung hindi sila maniniwala sa atin ay parang binaliwala na din nila si Kristo. Na kasi lahat tayo sinugo ni Kristo eh. Tama, tayo no? Hindi pwedeng baliwalain. Kasi si Mrs. White isa siyang messenger of God. No? Kasi kung maniniwala ka kay Mrs. White, ay naniniwala ka na rin kay Kristo. Naniniwala ka na rin sa Biblia kasi lahat ng mga sulat ni Mrs. White ay nakadepende lang din sa Bible, hindi yung basta-basta na sulat lang na parang walang kabuluhan. No? May sulat nga si Mrs. White, nakalimutan ko saan yung sinabi niya na kung alam mo yung buong Bible, hindi mo na kailangan yung sulat ni Mrs. White kasi alam mo na yung lahat no? Tama naman yun, yung sinabi mo, Brother Jason, hanapin natin yung kanyang sinasabi. Okay. Ang sabi ni Mrs. White, ganito, no? Eto ha. Okay. Sabi dito, sa sulat ni Mrs. White, mga kapatid, pagdating dito sa ating doktrina, tingnan niyo po ang ating stand ay ito. Okay. Ito ang ating stand, mga kapatid. No? Kasi minsan, napag-iisip-isip ng marami, kulang ba ang Biblia? No? Bakit kailangan pa ng Ellen White? Kulang ba yung Biblia? Hindi po. Hindi po kulang ang Bible. Pero ganito ang sabi ni Mrs. White. Okay. Sabi niya, early writings, page 76. I summon to you, dear reader, the Word of God as the rule of your faith and practice. By that Word, we are to be judged, sabi ni Mrs. White. No? So dito sa early writings, page 76, mga kapatid, itong ating law, batas sa pananampalataya. Halimbawa, ako ay gustong mag-Adventist, maniwala ka lang kay Kristo, okay na eh. Pwede ka nang mag-Adventist. Pero, may pero. Pagdating sa kaligtasan, kailangan mo si Kristo. Pero pag ang tanong, kailangan ko bang, o kailangan ba, o required bang masunod natin, o maniwala kay Ellen White para kayo mag-Adventist? Oo. No? Huwag tayo malilito si Kristo, kung gusto niyong pumasok sa Seventh-day Adventist, umanib sa amin, tatanggapin niyo po si Kristo at kayo idadagdag sa ating iglesia. No? Aaralan kayo ng ating mga kapatid na layman sa ating iglesia. Subalit, pagdating sa pagiging Adventist, member na ng church,
ay hindi mo pwedeng hindi kikilalanin si Mrs. White. No, kailangan kilalanin mo. Okay? So hindi porke nandun ka na sa church, ay hindi mo nagagalangin si Mrs. White. Okay. So yon. Ngayon, Brother Jason, okay. Hanapin ko yung sinasabi mo na sinasabi ni Mrs. White na hindi na natin kailangan yung kanya testimonies eh. Kung binabasa lang natin yung Bible, hindi na sana natin kailangan yung kanyang testimonies. No? Mamaya hanapin natin at babanggitin natin mamaya siguro bago magtapos ang programa, mabanggit pa natin yan. Ano? Ngayon, ating pag-usapan, no, patuloy itong gift of prophecy. Ngayon, Brother Jason, eto yan. Okay. Katulad ng pagluluto. Okay. Katulad ng pagluluto, Brother Jason. Di ba, sabi ka ako ng isdar, no? Bawal daw magluto ng Biyernes. Okay. Bawal daw magluto ng Biyernes, ng hapon. Okay. Ngayon, ayun ito. Ano kaya ang ating masasabi, no, patungkol dun sa tayo daw ng mga Seventh-day Adventist ay lumalabag sa utos ng pangingilin ng Sabat dahil tayo daw ay nagluluto tuwing araw ng Biyernes, no? Yun ang yun ang aligasyon, yun ang akusasyon nila na tayo daw ay lumalabag sa kabanalan ng araw ng Sabat dahil tayo daw ay nagluluto. Okay. Pasukin natin si Brother Jason. Yan. So, Brother Jason, isa sa mga pinapatuloy ng mga isdar, no? Ang sabi ka ako nila, tayo itong mga Adventist or Seventh-day Adventist General Conference, ang tawag sa atin, SDAGC. Ngayon, tayo daw ay lumalabag sa araw ng Sabat kasi nagluluto daw tayo tuwing araw ng Sabat. Okay. So, Brother Jason, siyempre ikaw ang nakipag-usap sa isdar. Gusto ko mo nang marinig. Paano nyo sinagot itong isdar patungkol dyan sa akusasyon nila sa pagluluto? No? Yan. Kasi tayo daw ay lumalabag sa pagluto sa araw ng Sabat. Sa araw mismo ng Sabat na Biyernes. Sige. Paano nga daw? So, yung unang binato ko sa kanila, Brother Denmar, yung sa Exodo 12:16, no, sinabi doon na pwede naman palang magluto, no, doon sa Exodo 12:16. Oh. Ang problema sa kanila, Brother Denmar, ay parang pinag-aaway nila yung Bible at saka sulat ni Mrs. White, kasi sa sulat ni Mrs. White ay pwedeng mag-init, no, sa araw ng Sabat. Kasi yung presentation nila ay yung unang presentation nila, bawal daw, no, o hindi pwedeng gumawa at magluto sa araw ng Sabat. Pero pwede daw mag-init. Yung pag-iinit ay trabaho din yan eh. Yun ang pagkakamali nila. Inaaway nila yung sulat ni Mrs. White at yung banal na kasulatan. Marami akong mga katanungan sa kanila na hindi masagot eh. Kasi iba daw, Brother Denmar, yung pagluluto at saka pag-iinit. No? Paano pinagkaiba ng pagluluto at pag-iinit? Ano yung tanong mo sa kanila, kapatid? Ano yung mga yung tinanong ko sa kanila ay yung pag-iinit, yung sulat ni Mrs. White, di ba? Dito sa dito lang, hanapin ko. Rinig ba? Banggitin natin ito. Okay. Sabi ka ako kasi ni Mrs. White, The Spirit of Prophecy, Volume 1, page 225, no? Deny themselves and eat food prepared upon the 6th day, even if it is not plausible. God forbids the children of Israel's pagbibake, boiling, papakulo, upon the Sabbath. The prohibition should be regarded by every Sabbath keeper. God forbade the children of Israel
Israel baking and boiling upon the Sabbath. Yan. So, boiling, ano ba yung boiling? Pagpapainit yun eh. Paano ba yun? Init yun eh. O, bawal. Bawal daw. O, isa pa. Okay. Spiritual Gifts, Volume 3, page 253. Those who neglect to prepare for the Sabbath of the sixth day, and who cook food upon the Sabbath, violates the fourth commandment and are transgressors of God's law. So dalawa, Brother Jason. Tatlo, bawal kang mag-bake, bawal kang magluto, at bawal kang magpainit. Okay. So yun na, maliwanag yung Brother Jason. Okay. So ngayon, alin sa tatlong ito ang inamin ng Islam na ginagawa daw nila? Alin? Yung sinabi ng Islam, Brother Dinmar, yung pag-iinit ay sa panahon daw yan ng taglamig. Yun ang sabi. Ang gulo nila, no? Ang gulo. Okay, ang answer natin, mga kapatid, hindi po issue dito yung pagluluto, pag-iinit o pagkain, ng pagkain. Ang issue po dito, mga kapatid, ay yung time consuming. Yung time consuming, mga kapatid, ito po paliwanag po natin. Yung time consuming and laborious work sa araw po ng Sabat. Now, dito pwedeng initin ang pagkain sa araw ng Sabat according to Mrs. White, pwede rin initin. Sabi ni Mrs. White, Councils and Diets and Councils of Diets and Foods, page 86. I would advise all something on warm into the stomach every morning at least. No? Sabi niya I would advise all to take something warm into the stomach every morning at least. You can do this without much labor. You cannot make you can make Graham sabi niya, Graham food. Okay. So, itong sulat ni Mrs. White na ito, Brother Jason, nakita mo, pwede pala magpainit. Sabi nito, hindi pala ito much labor eh. Hindi pala masyadong matrabaho ang pag-iinit ng pagkain. Kasi, okay, eto Brother Jason, ikaw ba'y nagluluto? Dapat lang. No? Kasi kung hindi, maghiwalay na kayo ng jowa mo, Okay. Marunong ka ba magluto? Okay. Marunong. So, yung pagluluto, Brother Jason, di ba? Siyempre, mamamalengke. Magluluto. Ano ba? Magsasangkot ka. Lalagay mo yung mantika. Okay na ako nagkakamali alam mo namang hindi ka maglagay ng mantika. Okay. So, tapos, magtatagtad ka ng mga kailangan mga ingredients, tapos, gagawin mo, painitin mo yung kaserola, pagkatapos maglalagay ka ng mga ingredients doon. Matrabaho talaga, di ba? Haluin pa, tapos, iintayin mo pa. Talagang matrabaho eh. Too much time consuming. Matrabaho. Hindi ba? Yung pag-iinit, matrabaho po yung pag-iinit. May ginagawa ka ba pag nag-iinit ka? Hindi ba, halimbawa, kape. Kape, ito na lang, kape. Sige. Halimbawa, sa araw ng Sabat. Halimbawa, Brother Jason, ako yung speaker ako, halimbawa, sa inyong church, nag-request ako ng kape. Siyempre, walang tubig papainit ka. Pag nagpainit ka ba, nagtatrabaho ka ba? O nag-iintay ka lang na uminit yung tubig? Trabaho pa rin. Obvious naman eh. Obvious naman. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Pagka hindi time consuming, huwag niyong gawing issue. Ngayon, ayan. Next tayo. Bawal magluto, pero pwede maglugaw. Okay. Tingnan po natin yung sulat ni Mrs. White. Council and Diets and Foods, page 86. I would advise all to take something warm into the stomach every morning at least.
but you can do it without much labor. You can make Graham gruel. Okay. Sa English po, ang gruel, mga kapatid, ang ibig sabihin nito ay forage. Ang forage po sa Tagalog ay lugaw. Sabi ni Mrs. White, every morning, you can do at least a Graham gruel. Ang gruel ay lugaw. So, hindi pwede magluto pero pwede lugaw. Ayusin nyo mga kapatid na isdarm. Ito ba si Mrs. White mali dito sa kanyang sinasabi? Mali? Mali ba? Mali ba ito? Kasi, ito ba ni Jason? Yung lugaw ba niluluto? O iniinit? Niluluto. Ha? Parehas lang yan, Brother Derman. Kapag init ay niluluto na din yan. Dito. Ibig sabihin, mali na si Mrs. White dito. Kasi pagluluto ito eh. Tanong mo sa isdarm. Bawal pagluluto pero maglugo pwede. Ano may lugaw? Lulutuin hindi. Teka lang. Lulutuin yan. Every morning. Ano yung every morning sa Tagalog? Bawat umaga. Kasama ba Sabado? Pwede. Bawat umaga. Every morning. Hindi naman sinabi na na minsan. Ang sabi lagi. Every morning. So, mali na si Mrs. White. Ito mga kapatid na natin isdarm, minsan hindi mo maintindihan eh. Ngayon, dalawa. Bawal magluto, pero pwedeng initin. Ito problema. Sabi ni Mrs. White din ito. Ito talaga mga kapatid na natin isdarm. Sabi ni Mrs. White, sabi dito, sa Counsels for the Church, page 226, cooking on the Sabbath should be avoided. But it is not therefore necessary to eat cold food, in cold weather. The food prepared the day before should be eaten. Kapag malamig daw ang panahon, kailangan daw initin. Ngayon ba, Brother Jason, malamig ba ang panahon yun? Di ba sobrang init? Ito yan. Ito sagot yan. Sobrang init. Mainit yung panahon yun. Hindi, ganito Kesyo hoda na mainit o malamig, ang sabi ni Mrs. White dito, pag malamig ang pagkain, initin. Ayun Hindi naman issue dito. Yung pag-iinit. Kasi another one, meron dito, Counsel on Diets, page 96. I would advise that all to take something warm into the stomach. And every morning, at least, you can do this without much labor. Ibig sabihin, Brother Jason, ang sabi ni Mrs. White, ina-advise ko na bawat umaga magkaroon man lang ng mainit na pagkain sa inyong mga sikmura. Pagka sinabing every morning, kasama ba Sabat? Every day. Pag sinabi mong every day, kasama ba Sabado? Kasama. Every day dito, every morning. Kasama. Tama, mali. Di ba? Eto, bawal magpakulo ng tubig, pero pwede mag-init. Sabi, The Spirit of Prophecy, Volume 1, page 235. God forbids that the children of Israel baking boiling upon the Sabbath. Letters and Manuscript, Volume 24, Letters 26. Sabi dito, it was the Sabbath, but the water had to be heated. And about noon, I took a hot bath. Kita mo si Mrs. White? Ano sabi ni Mrs. White? Nung Sabat daw na yon, malamig ang tubig,
sa lalagyanan ng tubig yung water tank. At nung katanghalian, siya ay nagpainit ng tubig. So mali na si Mrs. White dito, Brother Jason. Ano masabi mo? Ano masabi mo? Sila yung mali, Brother Denmar. Sila yung mali, yung unawa nila. Bakit? Oh. So, ako at susundan yung kanilang argumento, lalabas. Bawal magluto, pero pwedeng maglugaw. At pwede mag-init ng tubig, no? Basta wag lang pakuluhan. Ano ba naman ito? Pareho lang yan eh. Bawal din daw magtrabaho. Ano ba naman yan? Ito mga kapatid natin Israel, minsan. Hindi ko alam mga kapatid, hindi naman sa ako'y nangaaway. Ito yan. Reading comprehension. Pag tayo magbabasa ng Biblia, halimbawa, Brother Jason, yan talatang sinasabi mo kanina. Halimbawa, kung tayo magbabasa niyan, paano natin dapat yan basahin? Kasi dapat dahan-dahan na tinaalam mo yung konteksto. Kasi bawat bagay sa sulat ni Mrs. White may konteksto. Okay? May konteksto. Tama o mali? Tama. Tama. Okay. Ngayon, punta tayo doon sa sa binabanggit ng Bible na pagtatrabaho. Ang sabi kasi doon sa Exodo 28:11, ang sabi doon, Brother Jason, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Okay. So, magtatanong ako sa iyo. Okay. Noon ba, kapag walang kuryente, halimbawa dyan sa Masbate, pag walang kuryente, siyempre, kuha ka ng kahoy, paggagatong mo, pagkatapos aapuyan mo. Yung pagpapaapoy ba ng apoy at pagagadir ng kahoy, matrabaho? Matrabaho, hindi. Di ba, matrabaho? Trabaho. Kasi kukuha ka pa ng gubat. Ngayon, noon, wala pang pressure cooker. Mahirap pagpainit. Pressure cooker, wala pa noon eh. Ngayon, pipindutin mo na lang, isasaksak mo na lang, tapos pipindutin, ano na meron? Nakapagsaing ka na. Tama, mali? So, ano mas matrabaho? Yung noon o yung ngayon? Kita ninyo mga kapatid. Katulad dito, walang heater noon. So, hindi ka pwede magpakulungan ng tubig. Ngayon, ilalagay mo lang yung isang, kasi sa Amerika, Brother Jason, doon kala Mrs. White, meron silang tinatawag na heater. Ano yung heater? Yung heater na to, Brother Jason, I think meron din sa atin eh. Yung ano ng tubig, yung lalagyan ng tubig, ipapatong mo siya doon. Okay? Ipapatong mo siya doon sa machine. At ngayon, kapag ka sumahod ka ng tubig, mainit na siya eh. Di ba meron yun sa atin? Water dispenser, tawag water dispenser. So, pwede ka na malamig o mainit. Papatong mo lang naman yung tubig doon eh. Matrabaho ba yun? Hindi. Kasi pipindot ka lang. Isang pindot lang. Oo. Noon, wala pang pangluto. Halimbawa, yung matches, ano ba tatawag sa matches? Yung Posporo. Sinisigit pa. Posporo. Posporo. Noon kasi di posporo pa. Talaga matrabaho yun. Anong gagawin nila? Gagawin nila, mga kapatid, makikis-kis ng bato. Matrabaho yun. Okay? Ngayon, walang tubig noon, mag-iigib ka. No? Wala rin rice cooker noon. No? Hindi talaga magpapainit ka. Ganito, bakit ko sinasabi yan? Sa panahon po kasi noon, talagang bawal magtrabaho ng mga katulad nito. Ngayon kasi, Brother Jason, pipindot ka lang, pipindot ka lang. Yung kanin, nasaing na, rice cooker.
Tama? Kailangan meron kang water dispenser, makakuha ka na ng mainit na tubig. Tama? Meron kang pressure cooker, makapagpapalambot ka ng karne. O, mabilis na yun. O, hindi katulad noon. Matrabaho talaga yun noon kaysa yung ngayon. No? So, alamin din natin ng mga kapatid natin, ano ba yung sinasabing trabaho, no, sa panahon nila Moses at panahon natin noon. Ano ba yung panahon nila Moses? Noon ba may rice cooker na ba noon, Brother Jason? Sige nga, ipagkumpara mo nga noon. Yung panahon natin, yung panahon natin noon, panahon noon at ngayon, panahon natin ngayon, matrabaho ba kaysa noon? Pagkumparahin nga natin. Sa panahon kasi, Brother Dinmar, ay yung pinagbabawal ng trabaho ay applicable lang sa kanila yung inutos. Kasi matrabaho talaga sa kanila doon. No? Katulad nung nang sinasabi ng mga isdarm, no? Na yung pagkain din ng lamang kate, yung karne, isda, ay isang panahon natin ngayon ay pinagbabawal na daw. Kaya daw sa panahon dati, pinahintulutan sila Noe, applicable lang yun doon, sabi nila. At yung pinakain ni Kristo na 5,000 na tao, no, pinakain ng isda, ay applicable lang yun doon, sabi. No? Kaya yung sa panahon nila Moises na pinagbabawal magtrabaho, magluto sa araw ng Sabat, applicable yun lang din yun doon. Kasi mas matrabaho talaga yung noon kaysa sa ngayon. Ngayon, bago tayo magpatuloy, Brother Jason, nandito ang ating partner, kasama din natin, Brother Noel. Ayan. So, bati ka muna sa ating mga taga-subaybay, Brother Noel. Di ba si Brother Noel? Nakamute ka ata, Mahina bro. yata signal. Mahina yata signal. Mahina ba signal niya? Hindi, nandiyan siya. Ayan, o. Batiin mo natin yung nag-comment, Brother Dinmar, no? Isang member ng Free Media. Sige. Batiin natin. Sino ba yung nag-comment? May nagko-comment na. Si Incredible. Ayan. Sabi niya, gandang gabi po sa dalawang magigiting na gwapo. Gwapo, pero yung kasama ko, mas gwapo. Kasi may girlfriend, may patunay na talagang totoong gwapo. Ano? Ayan. So, mas kay Jane, ayan, Jane Erespe. Babae ito, paano naging gwapo ito? Yung kanina? Yan. Yung kanina. Si Jane Erespe. Free Media, no? Shout out sa Free Media. Shout out daw from 3A Media, mga kapatid, no? So binabati natin yung mga taga 3A Media ka rin, Brother Dinmar. Yeah, mga kapatid, no? So baka nandiyan na si Brother Noel. Brother Noel. Nandiyan ka ba? Pagalawin mo ang baso, bro. Galaw-galaw. Yan. Magandang gabi. Pumasok kayo sa ating mga kapatiran na nanonood. Okay, mapagpalang gabi po sa ating mga kaibigan, lalo po sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa JMM, sa Prayer Warriors, at sa ang nasusulat, at sa ang katotohanan. No? Binabati po namin kayo ng mapagpalang gabi, no? At ganun po sa ating district sa CIMAC dito sa Masbate, at ganun din po dito sa ISMAF, no? Dito sa ano ang masasabi mo, Brother Brother Noel? Ano ba masasabi mo doon sa ating pinag-uusapan patungkol sa pagluluto sa araw ng Sabato, itong mga pinagsasabi ng Storm? Di ba, nakaharap mo yung mga Storm eh. Kwento mo naman. Ito nga yun, no? Yung
about sa pagluluto. Kasi bawal talaga as in magluto sa kanila kahit nga raw kahit Kahit pagligo. Pati pagligo, bawal? trabaho, no? Ha? Dito kasi sila kumukuha ng Oo. Bawal kahit pagligo, sabi nila. maligo nga, di sila maliligo. Teka. So, teka lang. Oh, wait lang. Okay. So, papaano ka pupunta ng church nang hindi ka naligo? Paano yun? Parang hindi ko naranasan yun. Ano yun? Biyernes pa lang daw maliligo na eh. Paano kaya yun? Ano yung tsura no, Brother Jason and Brother Noel? Pupunta ka ng church, hindi ka naligo, bagong gising. Bawal maligo eh. Hindi, Perfume lang, okay na yun. Baka pati paghilamos, bawal. O, kahit man lang Trabaho din yan. Okay. Tuloy natin. Brother Noel, pasensya ka na. Medyo na-interrupt. Pero diba kung lang mag-init. Okay, Brother Noel, tuloy ka. Ayun na kasi signal ko, no? Pero sa kanila po kasi pwede silang mag-init. No, pwede raw mag-init. Pero kung ganun, trabaho din 'yun, no? Pwede pa raw initin, trabaho din naman 'yun. Tapos ito pa yung malupit sa kanila. About doon sa sa halimbawa sa ganito yung makapatay ka lang daw ng kahit na may buhay. Ayun, nawawala, no? Doon sa kanila kasi kahit raw yung sa Ten Commandments na thou shall not kill, ang sa kanila doon ay tinutukoy nila na dito ka pa, bro. Tuloy ka lang. Baka naman siya ng signal. Okay. So, ayan. Mag-comment nga yung mga nanonood yan. Gusto kong malaman. No, gusto kong malaman, mga kapatid. Kayo ba hindi naligo pag pupunta na ako ng Sabat? Sige nga, meron bang hindi naliligo dyan pag pupunta ng araw ng Sabat sa ating mga iglesia? Meron mo ba? Mag-comment nga dyan. Kayo ba naliligo o hindi? Yun totoo. Mahirap kasi Brother Jason, minsan kasi yung amoy, alam mo kasi minsan, hindi naman sa mga babae kasi minsan yung maamoy sa ating iglesia. Tama o hindi mali? Mga babae eh. Hindi ko alam. Minsan pinakatabi ako ganyan. Baka hindi talaga totoong naligo, ha? Okay. Ngayon, mga kapatid, minsan, ang sulat ni Mrs. White ay, kaya po nabanggit namin yung pagkukumpara ni Brother Jason ng trabaho noon at trabaho ngayon, kasi Brother Jason, may binabanggit si Mrs. White na yung kanyang mga sulat ay hindi palaging tumutukoy sa iisang panahon or sa lahat ng panahon, kundi tumutukoy lamang kung minsan sa ilang panahon. Ang sabi dito ni Mrs. White, ganito. Okay. Pansinin niyo po Okay, ganito Local application po ito. Manuscript Releases 852, page 2. Sabi dito. Okay. Sabi dito, Ellen White kept it on a secret, but under difficult circumstances, and when she traveled, or when she was entertained in her travels, she ate some meat. Yan So, hindi po lahat sa instances, katulad dito mamaya papaliwanag ko ito
At saka itong Understanding Ellen White, page 200, 203, page 2. No? Sabi dito ganito. Okay. Okay, basahin po natin ha. Okay, sabi ho dito, ganito. Have been passing through an experience in this country, Australia, that is similar to the experience that I had in the new fields in America. I have seen families whose circumstances would not permit them to furnish their table with beautiful food. Unbelieving neighbors have sent in the portions of meat from animals recently killed. They had made soup of the meat and supplied their large families of children with meals and bread and soup. It was not my duty, nor did I think it was the duty of anyone else to lecture them upon the evils of meat eating. Okay. Dito po, mapapansin ninyo, mga kapatid. Okay. Kaya po nasabi natin na hindi po sa lahat ng pagkakataon ng sulat ni Mrs. White, no, hindi po ito aplikado. Halimbawa, ito kasi yung pagbabawal sa karne, yung sinasabi ni Brother Jason kanina, yung pagbabawal sa karne ni Mrs. White, ito po ay tumutukoy sa kanyang panahon sa Australia. Hindi po ito sa ating panahon. Wala pong iniutos sa ating panahon na bawal ang hindi kumain ng karne. Okay? Pagkos, Brother Jason, dito sa Biblia, yung nagbabawal ba ng karne, sa Diyos ba yun? Ano Brother Delmar, ano? Yung nagbabawal sa pagkain ng karne, sa Diyos ba yan? Ay, hindi. Oh. Sa panahon natin ngayon, dito sa unang Timoteo 4, mga kapatid, no, ang sabi ay ganito, ngunit maliwanag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon, at ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng mga mandarayang espiritu at ng mga aral ng demonyo. Kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga pagkain sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat at may pananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So, Brother Jason, maliwanag. Yung nagbabawal ng karne na ipinag-utos ng Diyos kainin, kalanoe, after the flood, no? Na hindi naman ipinagbawal hanggang ngayon eh. Ang pinag-usapan natin ngayon, bawal ba? Ang sabi, aral ng demonyo. Pag nagbabawal ka ng pagkain ng karne. Oh, pero yung baboy talagang bawal yun ha, kahit karne yun. Ang tinutukoy nila bang kati dito, yung mga karne na maaaring kainin, halimbawa manok. No? Manok, baka, ano pa ba, Brother Jason? Ano pa bang klaseng karne? Huwag lang karne ng tao at kambing. No? Kasi kambing. Kambing. Ayan, kambing, no? Ayan. So, yung noon, Brother Jason, panahon ito ni Mrs. White. Yung pagbabawal sa pagkain ng karne. Yung, bakit? Yung panahon kasi na yan, Brother. Yung panahon na yan, yung sulat ni Mrs. White, yun yung panahon na, na nagkakasakit yung pamilya niya. No? Yung sulat na yan. Oo. Kaya in-advise niya, no? In-advise niya na kung maaari na wag na lang mag 'di ba, kumain ng karne dahil yun yung panahon nagkasakit yung pamilya niya eh. Ngayon dito sa question and answer, no, question on doctrine page 89. Sabi dito, no, that we do not think of them as universal application. Yung sulat ni Mrs. White, hindi pang universal application. As is the Bible, that particularly for the Seventh-day Adventist Church. No? Halimbawa, Brother Jason, halimbawa, si Propeta Ezekiel, si Propeta Isaias, si Propeta Daniel, si Propeta Hosea, si Propeta Malakias, at lahat ng mga propeta sa lumang tipan. Saan ba sila propeta? Propeta sa Hudyo o propeta sa Hintil?
propeta sa Hudyo. Propeta sa Hudyo. So, hindi sa Hintil. Kasi, para lang sila doon sa loob ng Israel. Ganon din si Mrs. White. Hindi, yung writings niya, hindi pwedeng i-apply sa RCC. Tama? Ba? Hindi mo pwedeng i-apply. Bakit? Kasi, minsan may sinasabi si Mrs. White, katulad niya, yung pagbabawal sa paglukod sa rebulto. Pwede mo bang sabihin, o ikaw Katoliko, ito sabi ni Mrs. White, bawal ka lumod sa rebulto. Hindi na authoritative yun. Hindi ka papansinin yun. Kasi wala naman sa Bible yun. Sasabihin nila. Hindi naman sa Bible yun. Si Ellen White yan. Sabihin, not applicable sa lahat ng panahon. Hindi applicable sa lahat ng tao. Okay? Para so, sa Adventist lang talaga. Oo. Para sa Adventist lang talaga. Katulad dito, Testimonies for the Church. No? Volume 9. Okay, page 139. Sabi dito, in her 1909 declaration, make it clear that we are not to make the use of flesh food. Not a test of fellowship. O ito bawal daw kumain ng karne noong 1909. Panahon ni Mrs. White. Okay, ngayon, ito, applicable ba sa lahat ng lugar? Ang sabi dito ni Mrs. White, she never at any time, even repeatedly suggested such as extreme stance. Instead, she recognized that a strict vegetarian diet was not always a practical possible in all parts of the world. Suggest lang pala. So, hindi niya sinasuggest, sabi dito, hindi niya sinasuggest na yung pagiging vegetarian applicable sa lahat ng lugar dito sa mundo. Bakit? Ito yan. Halimbawa, nakatira ko sa Antarctica. Halimbawa lang naman. Tanong, may kulay ba doon? Mga seaman, no? May kulay ba mga seaman. Halimbawa, yung mga seaman, halimbawa, saan sila kumuha ng pagkain? Di ba? Otherwise, may mga bagay talaga na hindi applicable sa ating panahon, may hindi rin applicable sa lahat ng tao, at hindi rin applicable sa lahat ng lugar. Kaya huwag nilang i-generalize yung turo ni Mrs. White. Ganun yun. So, ano ang masabi mo, Brother Jason? Tignan ko kung may na-comment pa. Meron pa silang sinabi na maganda, Brother Denmar eh. Ano maganda? Sige. Sabi nung lima nila, kung gaano daw kahigpit dati yung iskriba at parasiyo, mas hihigpitan daw natin ngayon. Ito, tanong. Kung ako nasa debate, kung ang parisiyo at iskriba mas mahigpit noon, dapat natin higpitan ngayon. Tama, mali? Tama. Okay. Question. Yung iskriba at pariseyo ba, kaaway ni Kristo? Tama o mali? Kaaway. So, ibig sabihin, susundin mo yung kalaban ni Kristo. Hindi si Kristo. Di ba? Di ba? Ayan. Ngayon, mga kapatid, patungkol dito sa sinasabi ni Brother Jason, ang sulat ba ni Mrs. White ay tinatawag na greater light? Mas higit ba siya sa Biblia? Ang sabi ni Mrs. White, ganito. The Great Controversy, page 591. Walang iba kundi ang nagpapatibay ng kaisipan ng mga katotohanan ng Biblia ang tatayo sa huling malaking labanan. Sabi ni Mrs. White, Counsels for the Church, page 29. The Ellen G. White writings elevate the law of God and ever lead men and women to the Bible, to its entirety. She points to the Bible as the sole rule of faith and practice, and as a great light in which her writings
to which her writings the lesser light. O yan ha. So nabasa natin, lagi ipinupunto ni Mrs. White ang tao pabalik sa Biblia. Pabalik kay Kristo. No, ang kanyang sulat ay lesser light. Okay? So hindi yan tumutukoy sa kailangan mas mataas si Ellen White kaysa sa Bible. No? So ito yung ating mga sagot sa ISDARM, mga kapatid. No, ngayon, ano pa banat nila? Tanong, ang sulat ba ni Mrs. White doctrine? Sige nga, tanungin natin yung ating mga layman. Okay lang naman kung magkamali ang sagot. Ang atin lang kasi dito, malaman natin, ano ba yung stand ng church patungkol sa writing ni Mrs. White? Yan ba ay doktrina o hindi? Para sa inyong dalawa, doktrina ba yun o hindi? Hindi. Hindi po. Council lang po. Medyo mahina yung boss mo, kapatid na Noel. Hindi po doktrina. Ito ay council Okay. ng Mrs. White. Sige, tuloy, Brother Noel. Hindi po na mahina kasi signal. Okay, yun po ang sulat ni Mrs. White. Hindi po siya doktrina. Ito po ay advice at counseling lamang po. Talagang Yan. So, kasi yung sulat ni Mrs. White, wala naman sa fundamental beliefs natin. Okay? So, as doctrine, ang sulat ni Mrs. White, no, walang kautusan na nagmula sa sulat ni Ellen White na maging batayan ng sukatan ng pananampalataya ng iglesia yung kanyang writings. No? Again, it is not a test of fellowship, mga kapatid. No? Ito yan eh. Okay, sabi ni Mrs. White, sahin natin ha. Okay. Sabi dito sa The Great Controversy, page 525, God will have a people upon the earth to maintain the Bible and the Bible only as a standard of all doctrines and basis of all reforms. Okay. So, mga kapatid dito, sinasabi ni Mrs. White, lahat ng doktrina, lahat ng reforma sa church, saan daw nakabase? Sa Bible. Ngayon, tanong natin sa reform. Tanong natin, Brother Jason, halimbawa ikaw ang reform. Okay. Kayo ba nagreforma mula sa Bible or mula sa sulat lang ni Ellen White? Alin sa dalawa? Mula sa Bible o mula sa sulat ni Ellen White? Sulat ni Mrs. White sila nag-reform. Oh. Paano mo nasabi na sa sulat ni Mrs. White sila nag-reform? Puro lang sila sulat ni Mrs. White eh. Mas mahigit pa yung sulat ni Mrs. White kaysa sa Bible eh. Tayo eh. Ano kaya masabi mo, Brother Noel? Ito mga Easter, may puro puro Ellen White writings, ano? Tama po, doon po sila nag-i-stand lang. Sa sulat ni Mrs. White. Doon sila nag-i-stand palagi sa sulat ni Mrs. White. Kaya ayun, mas greater than na sa kanila yung sulat ni Mrs. White kaysa sa sulat ng Panginoon, no? Yung Bible. Tapos ito pa, Kuya Gilmar, meron pa silang sinasabi doon sa about kay Noe, no? Na sila yung time na sa time ni Noe meron daw yung permit. Kaya pinutulot yun kasi may permit daw. Ayun. Tapos pagdating na daw sa time na ngayon na dapat magbalik na daw sa original. Original na pagkain. Okay. So, ngayon, okay. Magbabalik daw tayo sa pagkain. Ulitin na naman natin. Ang vegetarianism, okay.
The Frontage of Spiritual Gifts, page 112. Vegetarianism is not a religion, nor it is ever made a test of fellowship. Hindi pala siya patayan, no? Hindi siya pagsubok, hindi siya sukatan, no? Para masabi na ikaw ay true church na kailangan vegetarian ka, hindi ganun. O, ito ha, tanong ko, tanong nyo sa inyong mga makadidebating isdar, Brother Jason, may naitanong ba kayo na ganito? Kayo mga kapatiran namin sa isdar, mayroon ba kayong mga miyembro or alam nyo ba na lahat ng miyembro ninyo ay sumusunod o yung ilan din ay hindi sumusunod? Kasi sure ako, hindi lahat niya susunod. Tinanong ko yan. Di Sabi nila, niya sumusunod raw. di nila masagot. Di nila masagot. Kasi, kapatid, ito, halimbawa, si Ronald Dubitos, kung siya ay Seventh-day Adventist, kain pa rin ng karumal-dumal. So, apology siya, pero kain ng karumal-dumal. Oh, so hindi lahat ng miyembro, ay sumusunod. So lahat ba ay mapapasunod? Sure ka? Sure kayo? Talaga? Aminin ba nila, Brother Jason? So, hindi, ito mga kapatid. Wala pong perfectong church. Tama ba? Wala pong perfectong church. Lahat po marumi. Tama. Lahat po kapintasan. Ang church ay hindi museo ng mga banal, kundi ang church ay ospital ng makasalanan. Ngayon, kung gusto nyo palang perfectong pagsunod, no, ay hindi po natin mape-perfecto ang kautusan. Bakit? Ito mga kapatid, dapat tayo nasa lupa, ang sabi ni Apostol Pablo, ang kautusan ay sa Espiritu. Samantalang kasi tayo, habang tayo nagkakasala, gumagawa tayo ayon sa laman. Hindi natin siya matutupad kasi yung kautusan ay Espiritu, kailangan Espiritu ka rin. Kaya nga sabi ni Kristo, no? Maliban na kayong panganak muli sa tubig at Espiritu. So pag na-born again ka na, sa pamamagitan ng bautismo, sa pagbabagong buhay at sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, ikaw ay ngayon makakasunod sa utos. Ngayon, kung yung pananampalataya mo ay hindi gaanong katibay, hindi mo naman alam, ito mayroon kasi mananampalataya diyan na hindi totoong pananampalataya. Yung Seventh-day Adventist na, pero kain pa rin ang kain ng mga karumal-dumal. Hipon, talaba, no, ano pa ba? Pusit, ano pa ba? Hindi ko alam yung mga bawal kasi hindi ko kinakain yan eh. Pero ito, mga kapatid, mga alimango. Oo. Di ba? So, mayroon pa rin mga miyembro na kain pa rin ng ganyan. Hindi natin yan maitatanggi o maiaalis. No, na mayroon pa rin mga ganyan ilan. O may mga kapatiran niya tayo, hindi nag-iikapo. Inamin natin yan. Pero sila, aamin ba sila? Hindi. Hindi lang yun. Hindi sila amin. Pride ang tawag yan. Kasi pag negative. Ano sa'yo mo, Brother Noel? Hindi sila nagsasangayon sa ganyan. Mga kasi pag negative pa kanila. Meron po. Kasi pag negative yung para sa kanila ay ayaw nilang tanggapin. Pero pag positive na nga, panay sila na yun. Yun yung nila, taktika. So, ganoon kasi yung mga isdar. Pag positive sa kanila, pag negative, ayaw nila. Siyempre, sino ba naman ang may gusto na negative?
Pero tayo, gusto natin ng negative. Bakit? Tayo pinakamakasalanan. Tayo pinakamarumi. Kasi inaamin natin na kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Oh. Kasi kung ikaw ay perfecto na, hindi mo na kailangan pa si Kristo. Eh dapat nasa langit ka na. Diba? Yung sinagot ko nga sa kanila, Brother Denmar, yung sinabi ko nga sa kanila, maganda talaga yung vegetarian kasi para sa katawan. Sabi ko, sang-ayon ako sa pagiging vegetarian, pero hindi ako sang-ayon sa inyong doktrina na ipinagbabawal ang kumain ng lamang kate. At saka sinabi ko rin sa kanila, sinabi namin ni Brad Noel na totoo naman talaga yung pagiging reform, pagiging vegetarian. Pero wag na wag lang lalabas sa Remnant Church. Dahil kapag ikaw ay lumabas, pero dahil ikaw ay lumabas, ano ka na? Adventist ka pa ba? Hindi na. Kasi mga kapatid, anong talata yung Brother Jason? Na kapag ka ang isang tao lumabas sa church, ang tawag sa kanya Antikristo. Nahanap ko eh. Ano yun? Nasa 1 John. Hanapin mo mga kapatid. Nasa 1 John yun eh. Okay. So habang hinahanap yun ni Brother Jason, ang tanong natin, itong pagiging vegetarianism ba is advisable sa lahat, sabi ni Mrs. White. Okay, sabi ni Mrs. White dito. Testimonies for the Church, Volume 9, page 139. Dito sabi, we do not mark and any practice line to be followed in the diet. No, we do not mark out any precise law to be followed in the diet. Okay, so ibig sabihin nito, ang sabi ni Mrs. White, hindi natin tinatandaan o tinatakdaan, no, ang lahat ay makasusunod sa batas patungkol sa pagdadayet. Hindi naman pala lahat eh. Bakit yung pinipili? Ano pa sabi ni Mrs. White? Counsels and Diet on Foods, no? Page 394 and 395. No? A mass diet is not the most wholesome of diets, and yet I would not to take the position that meat should be discarded by everyone. So hindi daw dapat tanggalin ang karne ng lahat. No? Meat should not be discarded by everyone. Tuloy natin. Those who have feeble indigestive organs can often use meat when they cannot eat vegetables, fruits, and oranges. So, mali si Mrs. White. Mga kapatid naming Islam. Mali si Mrs. White kasi pwede pala kumain ng karne, sabi niya. Nakita ko na, Brother Denmar. Basta na sa unang Juan 2:18 hanggang 22. Okay. So, yan. Kapag ang isang tao pala, Brother Jason, lumabas sa ating church, basahin nga natin yan. 1 John, chapter 2, chapter 18. Talang ha? Okay, sabi ganito. Mga anak, mga huling oras na, gaya ng inyong narinig darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumilitaw ang maraming Antikristo. Ngayon lumilitaw ang maraming Antikristo. No? Kaya nalalaman natin huling oras na. Sila ay lumabas sa atin. Ngunit sila hindi sa atin sapagkat kung sila kabilang sa atin, ay magpapatuloy sana silang kasama natin. Ngunit, sa paglabas sila, ginagawa nilang maliwanag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Ang tawag yan, Antikristo, mga kapatid.
Ayan. So, pasensya kayo at lumabas kayo. Ano? Isa lang naman ang tanong ko sa ating mga kapatid na Islam. Tingnan natin, Brother Jason and Brother Noel. Kung halimbawa, kayo yung lumagay sa posisyon ng Islam. Pagka ang tanong ko ganito, ano ba ang tunay na remnant? Yung nanatili o yung umalis? Alin sa dalawa? Yung nananatili. Yung nananatili. Yung nananatili. Kasi ang sabi ni Kristo, ang magtiis hanggang sa wakas. Ano yan? Brother Leonard. Pinangalanan na ni Mrs. White kung ano yung remnant Oo. Ano daw yung remnant? Sige. Basahin natin. Basahin natin. Sige. Okay. Sino mo magbabasa? Ikaw o ako? Ikaw na magbasa. Ako naman pala, kaya pala nag-iintayan tayo. Okay. Sabi dito, God's Remnant Church, page 42. Okay, page 42 ha? Okay. Sabi dito, pansinin po ninyo mga kapatid. Ay, di pala ito. Teka lang ha? Ito. Last Days Events. Okay. Last Day Events, page 45. Seventh-day Adventists have been chosen by God, a peculiar people, separate from the world. Ano sabi? Seventh-day Adventist. Isa pa. Walang reform. Walang reform Sabi, I am instructed to say to Seventh-day Adventists the world over, God has called you as a people that treasure unto Himself. Ang sabi, Seventh-day Adventist. Walang reform. Adventist din daw sila Brother Dinmar, Adventist din daw sila Adventist din sila? Hindi, reform yun sila Kasi kaya problema, umalis Okay. Yung nasa silang kami, may tinanong kaming member ng SDARM. Sabi namin, kayo po ba is Seventh-day Adventist? Ay, hindi. Ano kami? Reform. Kilala kita kapatid. Hindi kita babanggitin yung pangalan mo, pero kilala mo. Tinanong ka namin. Sabi na, ikaw ba is Seventh-day Adventist? Sabi niya, hindi po, reform. O, ibig sabihin, hindi kayo Seventh-day Adventist. Reform kayo. Okay? Yung iba, pag tinatanong yung iba, Brother Dinman, sinasabing Adventist sila Hindi sila Adventist. Kasi kung Adventist sila, Unang-una. Sila sa Adventist. Hindi yata na-orient yun Kasi ganito mga kapatid, when you say Adventist, okay, when you say Adventist, bagaman yan ang literal na kahulugan niyan ay naghihintay sa ating Panginoon. When you say Adventist, mga kapatid, nakakabit yan sa General Conference. Okay? Nakakabit yan sa General Conference. Bakit? Kasi mga kapatid ito Okay. Tingnan mo ninyo ha, mga kapatid. Okay. Kasi kapag po kayo umalis sa ating church, pag kayo umalis pag kayo po ang umalis sa Seventh-day Adventist, tingnan nyo po ang tawag sa inyo. Hindi po kayo Adventist Ang tawag sa inyo ni Mrs. White, Babylonia. Okay. Babylonia ang tawag Okay. So, hanapin lang natin. Okay, sabi dito, Manuscript 1905, page 129. We cannot step off the foundation that God has established. We cannot enter a new
new organization. Oh, this would mean apostasy from the church. Maliwanag. Pagka ikaw ay pumasok, ano daw? Pumasok saan? Sa bagong organisasyon, yun ay lumilitaw na pagtalikod. No? Babylonia pala itong mga ito. No? Sabi dito, Ellen White Estate Correspondence File, May 25, 1915. Sabi dito, okay, Ellen White regarded the experience of the remnant church and her position teaching that God would not permit this denomination to be fully apostatized, that there will be the coming out of another church. Mga kapatid, ang sabi ni Mrs. White, hindi siya naniniwala, wala siyang posisyon na ang Seventh-day Adventist mata talikod. So, magpakita po kayo sa amin, letra por letra gaya nito, na posisyon ni Mrs. White, matatalikod ang church. Para maniwala kami sa inyo. Okay? Ayan. Ano man sa mo, Brother Jason? Ang masasabi ko, Brother Denmar, ay bumalik na lang sila habang maaga pa. Eto mga kapatid tingnan po ninyo. Ang aral ng Babylonia, okay, pag when you say Babylon, ang turo, God's Remnant Church, page 42. Ang sabi dito, Babylon has been fostering poisonous doctrines, the wine of error. The wine of error. The wine of error is made of the false doctrine such as immortality of the soul, the eternal torment of the wicked, the denial of the pre-existence of Christ, prior to his birth in Bethlehem, and advocating and exalting the first day of the week rather than God's holy and sanctified Sabbath day. Okay, ito may tanong ako. Ang Babylon daw, according kay Mrs. White, siya'y nagpapalasing sa lahat ng mga bansa. Nagpapalasing sa lahat ng mga bansa ng mga false doctrines. Ano yung mga yun? Immortality of the soul. May doctrine na ba tayo ng immortality of the soul? Wala. Meron ba tayo eternal torment sa impyerno? Wala. Okay. Tinatanggi ba natin yung pre-existence ni Christ sa lumang tipan? Hindi. At higit sa lahat, sabi dito, ini-exalt ba natin yung unang araw, yung linggo, kaysa sa Sabado? Di ba hindi? So sino ang Babylonia? Kayo mga kapatid namin Darm, minsan po, itong mga binabanggit ako, wala nga kami binanggit mula sa Biblia, minsan lang, o napakadalang sa episode na ito. Sana maging maliwanag sa inyo na itong mga sulat ni Mrs. White, baka man hindi ito doctrine. Hindi naman talaga. At walang standard church na doctrine ng sulat ni Mrs. White. But it is a counsel, sabi ni Brother Noel. No? Ngayon, ito mga kapatid, sana paniwalaan niyo yung aming nabasa kasi sulat ni Mrs. White. Di ba? So, sana, tulad na sabi ni Brother Jason, na habang maaga pa, balik na. Para kayong prodigal son, naka-open wide ang aming mga kamay kung kayo'y babalik, muli namin kayo tatanggapin. Okay? So, ayan, tignan natin kung may nag-comment pa. Tignan natin. Okay. So, wala na. Okay. So, mga kapatid, bago tayo magtapos, ay bibigyan ko ng pagkakataon kayong dalawa na makapagpasalamat sa ating mga manonood at manonood pa ng ating programa. At lalong-lalo na sa ating mentor
Dr. Rocky Tulog at sa Advent Biblical International Ministry. Yan, yung ABIM. Advent Biblical International Ministry. Okay, so unahin natin si Brother Noel. Brother Noel, meron ka pa bang sasabihin ng closing remarks ba? Ano ba? Hello. Okay, ang masasabi ko lang sa mga kaibigan naming mga ISDARM, bukas ang pinto ng katotohanan. Kaya balik na. At binabati ko rin po ng mapagpalang gabi ang mga nagsisipanood naming mga aming mga kapatid sa panampalataya at aming mga kaibigan dyan, mga tagapagsubaybay, no, sa programa ito, no. Naway pagpalain po kayo sa gabing ito at nawa ay may napulot po tayong mga aral. God bless po. Okay, Brother Jason. O naman, kapatid? Yung mga maraming salamat sa mga nanonood at sa lahat ng makakapanood nito. Iniimbitahan ko po kayo sa gagawing dito Festival of Talents dito sa Masbate. Ito ay title Masbate Yes, no? Masbate ano yan meaning yan? Kalimutan ko. Basta yan, Masbate Yes. Festival of Talents gaganapin sa ngayong 16 hanggang 22 na welcome po ang lahat na gustong pumunta para makasama din namin maging kapanampalataya man o hindi na welcome po kayo sa gagawing Festival of Talents dito sa Masbate ngayong June 16 hanggang 22. Okay. So, ang iyo pong likod, ang iyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, no? Nagpapasalamat tayo unang-una sa ating kapatid na Vernon, no? Pangalan niya Vernon, ano? Sister Vernon, no? Na taga USA, no? Na siya'y nagpadala sa atin ng tulong sa ministry nitong nakaraan. Maraming salamat po, ano? Sa inyong pagtitiwala sa inyong bang lingkod ng biyaya, no, na inyo natanggap at inyo namang buong puso rin namang ipinagpala po sa amin. Maraming salamat po. At ito ay makakatulong, no, sa mga gastusin sa load, no, sa pagbabiyahe sa mga ibang lugar. Katulad yan ay tuloy tayo sa Cebu, no, from July 4 to 8. No, at kung lulobin ng Panginoon yung August, yung third week ng August, ay pupunta tayo sa Del Carmen diyan sa Masbate. So, kasama natin itong dalawa nating kasama, si Brother Jason and Brother Noel. Okay? So, mga kapatid, no, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa weekly episode ng Ayon sa Nasusulat Ministry at maraming salamat kay Brother Jason. I-like nyo at i-follow itong page niya, ha, na ang malakas sa sigaw, mga kapatid. Yun din yung page ni Brother Noel, yung The Colors of Life. No, kay Brother Mark Jovan, yung The Scriptures Ministry. At ito mismo, mga kapatid, yung Ayon sa Nasusulat, ay pakilike nyo na rin po sa inyong mga Facebook. I-follow nyo para lagi kayong naka-updated sa mga posting natin. No? Samantalang inaayos pa natin yung ating Facebook page, mga kapatid, ay pansamantala. So, dito muna tayo magla-live sa mga pages ng ating kapatid. Kaya sabi ko, i-follow nyo na rin para matutukan ninyo kasi sa mga susunod na panahon, baka doon naman tayo sa kabila, o babalik tayo dito sa page si Brother Jason, hindi natin alam kung saan mas okay. You know? So, tingnan natin para lahat may pupumo, mga kapatid. No? At maraming salamat sa ating mentor, Dr. Rocky Tulog, and sa buong bumubuo ng Advent Biblical International Ministry, kasama natin mga pioneers, si Brother Dritz, si Joy, si Brother Fernando, sino pa ba yung mga pioneering natin dyan? Si Brother Don, Puerto, no, at marami pa ba? No? Si Brother Rubin.
So, hindi na natin mabanggit lahat eh. Si Noriel, si Pebwin, si Dr. Jun Chinido, yan. Si Pastor Rucrico, yan. At lahat, no? Lahat ng nasa Advent Biblical Ministry, binabati namin kayo ng mapagpalang gabi. No, so maraming salamat sa pagtutok niyo. At muli po, abangan ninyo, no? Sa mga susunod, yung ating mga debate, no? At sana makasalang na itong ating mga kapatiran, itong dalawa, si Brother Jason at si Brother Mark sa public live debate. Okay? So, asahan nyo yan, siguro sa mga susunod na panahon, makasasabak sila sa ganung debate. So, at bilang pagtulong nyo rin sa inyo kabalintog mga kapatid, naglalambing ako, yung aking YouTube channel, paki-subscribe, no? Paki-subscribe nyo po, hanapin nyo lamang sa inyong mga YouTube, ang pangalan ko, Brother Denmar Santiago. Lalabas na ho yan sa inyong YouTube channel, yung aking YouTube official channel, no? At mag-subscribe na rin kayo mga kapatid, no? Muli po, mapagpalang gabi sa inyo lahat at pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Binibigay ko kayo sa mahabagin kamay ng ating Panginoon na nawa kayong lahat ay nasa maayos na kalagayan. God bless sa inyo lahat in behalf ng ayon sa nasusulat ministry. Kasama ko ang aking partner ngayong gabi nito, si Brother Jason, at yung nawala natin kapatid si Brother Noel. Nawala na siya sa ere. Maraming salamat po and God bless mga kapatid.